So ngayon ay meron na tayong isang kasama doon sa taas. So bibirahin na ito, no? Iakit na. At tapos na rin i-retouch, no? Yung mga dapat i-retouch. So ito pag tayo nito, meron pa tayong we-weldingin diyan. Kasi yung ilalim niyan kailangan pa natin ma-full weld. So patatayuin lang muna ito, papatayuin lang. So kaya isang tao lang ang ano doon, ang umakyat. Kasi magaan lang to, patatayuin lang to. Ito habang tumatayo, alalayan ito. So, tingnan niyo yung wire. Yung mga pwedeng ano, makapigil. So alalayan to pag patayo para hindi naman mamililipit niya. Kung napapansin niyo yan, mimilipit na. Pero hanggang yan lang yan yung ano niya. Jay, tulungan na doon sa kwan. Bareta. Mas mataas yun, oh. Sikwatin doon sa kwan, sa likuran, para matulungan to. May mga tubo dyan, hanap ka nga ng tubo na pwedeng pang sikwat din dyan. Para matulungan yung, kasi ano, pipi. Sa likod ka, sa likod. Ilaglag mo na sa kwan. Laglag mo na dyan. Okay. Ayun, nawala na yung tension niya. So, ganun lang. Tulungan lang para hindi naman to mamimilipit yung ating trusses. Ngayon pagka medyo tumayo na yan, sisikwatin naman yan papunta dito sa poste. So magaan pa lang yan, magaan. Oh, tama mo na. Higpitan nyo muna to. Hindi pa ito na fully higpitan yung tornilyo. Higpitan nyo muna dyan yung tornilyo na nasa ilalim. Kaya mo na dyan, hindi naman na nakasagabal. Kabila. Yan. So, kailangan mahigpit yan. Kasi tulungan ko muna. So ngayon tutulungan nila, sisikwatin nila palapit dito sa poste nito para hindi naman tumama dito sa ating boom. Okay, sige lang, okay lang. Okay. Hindi ka madanagan, wadi makwantata. Sige Jay, lapit nyo. Lapit nyo na. Ronnie, dito ka, tulungan mo dito. Hop! Bangga na. Ilapit nyo ngayon na dito rinan. Iganon nyo. Sikotan nyo diyan. So dito naman ilalapit dito. Kailangan nakasandal dito sa poste na yan. Paangat mga iho, paangat. Oh, sige nga, ako nga. So ito no, start na tayo na mag-angat. At nagpalagay tayo ng payong para hindi naman sila mainitan.
So matagal talaga tong proseso ng pagtaas. Pero mas magaan na ito ikumpara dito sa malaking trusses. So itong tropa, no, abang-abang lang. Pagka naakyat yan, sila naman ang kakana. Sila yung magkakabit ng secure ng trusses doon. Maglalagay ng brace. So isang tao lang, bakit? Pwede namang sabayan. Ronnie, pag-angat ng kamay ni Lino, sabayan mo, sa ilalim ka ng kamay niya. Sa ilalim niya ng kamay. Yan, abutin mo yung naabot niya, abutin mo rin. Dalawang kamay din dalawang kamay yung kanya eh. Oh, para magaan. Sundan mo yung kamay niya, pag-angat ng kamay niya, angat ka rin. Oh, mas magaan yan kaysa dun sa isa-isang tao. Tapos sabay din kayo magpahinga kung pagod na. Oh, di ba? Oh, pahinga muna. Ha. Wala din kasi napapagod ng gusto yung isang tao tapos yung isa din. Kumbaga mas magaan kung dalawa kayo. So dito, meron na tayong tansi, no? At binibira na ni Reggie. So pupunta na dito yan. Lalabas na dito. So yan, unti-unti nang lumalakad. So naabangan din rin pagka sinabi kong welding na, i-welding niya na. Sige pa, malayo pa. Hindi, ikaw. Sila lang. Malayo pa. So ayun, lumalabas na dito yung trusses natin. At doon naman ay pumapasok. Sige pa. So dito, kailangan lang napakahalaga nito na mai-align natin ng maigi ito dahil mayroon na tayong mga parling connector. Kung hindi natin mailinya ito, yung parling na natin liko-liko yan. Kunti pa. So ito lang, medyo tricky lang dahil mahangin, no? So medyo kailangan mabilis lang ang mata natin. Hop! Okay na yan. Okay, welding na. So ito yan, natapat na tayo sa konti. Baba nyo. Baba mo konti. Okay yan. Okay. Hinang na. So kailangan natin ibaba yung yung chimblock doon para yung mismong trusses ay nakaupo sa ating mga poste. Dahil kung hindi natin gagawin yan, may posibilidad na pag na-welding natin dito, hindi na siya magsisit ng maigi. Lalabas yan, matibong yung ating trusses na yan. So okay na, welding na. So, kabilaan, secure na yan. Then lalagyan ng brace. So yun na yun. Then dito si Lino, hindi yan bababa hanggat hindi nalalagyan ng brace. Kasi yung tayo niyan, i-align din natin bago lagyan ng brace. So ito, sisecure na niyan. Rinan. So ito, huling brace na yan ang kinakabit nila. So ganun lang mga lodi ang pag-install at pag-align nitong trusses na maliit, no? So wala nang pupuntahan yan. Kahit na hanginin yan, hindi na yan mabubuwal kasi may mga brace na tayo. Ayan, paggagaya, diagonal yung brace natin. Then meron tayong horizontal brace. At nakakapit yan doon sa mga puno ng poste natin, no? Nakakapit doon sa wave guard. Kaya goods na goods, wala nang pupuntahan yan. So yun. At bababa na sila. So mga lodi, no, baka sabihin nyo naman walang harness, no? Hindi kailangan ng harness dyan. Dahil paano sila makapag-harness niyan kung ganyan na naglalakad lang sila. So yan, ay didos lang ang nilalakaran yan ni Reggie. So hindi lang yan, no? Pagka may mga babae, no, mas mabilis pa yan sila maglakad sa taas. Pagka may babae, no,
Ang problema dito, puro lalaki yung nanonood. Kaya tinatamad sila mag ano. So okay na, no? Nakasit na tayo. Wala nang idadagdag pa dyan. Ang susunod niyan ay maglilipat na naman tayo ng boom. Kung paano tayo naglipat simula rito papunta doon, ganun din yan, no? Paulit-ulit lang sa kung ano yung ginawa natin dito sa maliit na traces na to, sa sunod dahil yan puro maliliit na, o ganun din ang gagawin natin. So ganun lang, paulit-ulit lang. So ang mahirap lang talaga dito ay yung simula, no? Ito medyo mahirap ikabit itong malaking to, pero nandiyan na yan. Gusto na yan. Yung ano, yung mga natin talian ay ililipat doon sa sunod dahil yung paglalagyan natin na nandito, no, mabigat yan pagka malapit sa boom yung tali natin, pagtalian ay mabigat hatakin. So doon ilipat natin doon sa sunod na poste. Para break time tayo. So mga lodi, no, for extra precaution nagpadagdag ako ng lubid na extra na serga, no, dahil dito pakita ko sa inyo kung bakit. So may yung ano, sigurado kisa dun sa nalalagay tayo sa alanganin. Tutusin kaya naman ng lubid natin, pero kung yun ibago, medyo may kalumaan na yung lubid natin, kaya nagdagdag tayo ng extrang lubid para safety tayo. Sige, pwede na ibira. So ito yung dahilan. Ito malayo yung kanyang bubuhatin. So dahil yung angle of lifting niya ay malayo, yung bigat na pwedeng bitbitin ng ating boom ay mas malaki din, no? Kaya ang nangyayari, yung ano natin, yung lubid natin ay nagkakaroon ng sobrang tensyon, no? Nababanat siya at hindi natin masasabi kung yung lubid natin ay kakayanin niya ba talaga. So may gina yung sigurado. So ito yung naong dito na ginawa namin dito sa malapit sa boom. So hindi na tayo naglagay ng extra lubid dahil mas magaan yon pagka malapit dito sa boom. Pero pag malayo, mabigat yan kasi tingnan nyo, yung anggulo ng ano ng kadena ay malayo. So pag binuhat yan, mas mabigat, no, kasi nagkakaroon ng advantage, no, sa leverage itong ating trusses, kaya mas mabigat siya, kaya mas mainam pagka ganito, manigurado na tayo. So mas maigi talaga yung laging sigurado ang iisipin natin, no, huwag tayo magpasa, walang bahala. So yan, dagdag trabaho yan, pero safe tayo dyan. So ayan. Okay na kasi yung bubuhat ng bigat nito ay 4 na lubid. So pangatlo na to, pangatlo. Sige lang. So dito mga lodi, no, from time to time ay tine-check natin tong mga lubid natin. So kung gaano ka laki yung tensyon ng ating lubid, madedetermine naman natin yan kung talagang sobrang laki ng tensyon ng lubid natin. Then siyempre patigil natin yung pagbuhat ng ating trusses, gawa natin ng paraan, kasi kung yan bumigay na, wala na tayong solusyon dyan. So habang magawan pa ng paraan ay gagawa natin ng paraan. So ngayon nakasandal na tayo dyan, papasandal na yan, and then gagawin talian ng nirigi ng lubid yung ating trusses na nakasandal sa boom. Ibo-boom down na nila yung chain block, kakalasin na dito sa pagkakatali dyan. Then yung extension ng chain block ay tatanggalin. Mismong kadena na ng chain block yung ikakabit sa trusses, din didiretso na natin yan sa pag-akyat. So paulit-ulit lang itong proseso hanggang sa
makatapos tayo magangat nito lahat. So habang tinataas nila yan, dahil matagal yan makarating sa taas, yung tropa natin, relax muna, kwentuhan muna, at pagkatapos nila, sila naman yung aakyat. Hindi ko alam kung anong pinagkukwentuhan ng mga to. Puta, nililibak pa yata ako ng mga to. So medyo nakakangawit yung yung ginagawa nila na paghila. So ito na yung last part ng pag-alay natin ng ng trusses at pag-secure itong mga trusses natin. No, huli nang yan, huling brace na yan ang ilalagay nila, no, para hindi na magbago pa o hindi na gumalaw. So bawat isang span ay meron tayong dalawa. Din dito sa kabila, dalawa din. So bali apat na brace. So lahat yan may nilalagyan nito ng brace. And then tatanggalin yan kapag maglalagay na tayo ng parlina. Pag may parlina na yan, tatanggalin. So ito, nagmamadali na tayo, umuulan. Ayan, lumalakas na yung patak ng ulan mga lodi. At madilim na nga yung camera ko. At kailangan matapos yan bago dahil hindi natin alam yung panahon. Pag magtuloy-tuloy yung ulan, kailangan nakasecure yan. So ayun, tapos na, no? Secure na nila. Labo. So yun yan. So ligpit. Okay, malo din, no? Kung nagustuhan nyo yung mga video namin, paki-like and share at paki-subscribe mga lodi sa YouTube channel namin at paki-follow na rin ng aming Facebook page. So medyo madulas na yung bakal. Pag nabasa yan, madulas, kaya kailangan doble ingat na sa pagbaba. So ayan, magliligpit na at malalaki na ang patak ng ulan mga lodi, no? Kailangan talaga madaliin para hindi na tayo maabutan. So far so good, okay na, natapos din to. So yan na yung huling trusses ng mga maliliit, yung inner trusses na ikabit na natin lahat. At ang kulang na lang ay yung para dito, yung isang main truss, no? Yung kagaya nun sa dulo, yun na lang yung kulang. Pero pahuli natin yan, mag-ano tayo ng diyan. Pakabit na tayo ng mga parlina muna. Para yung mga na yan, mga temporary brace na ginamit natin diyan, tatanggalin. Yan yung gagamitin natin ng mga member sa mga natin sa main trusses para hindi na tayo magpabili pa ng materials. Okay? Pakap na, pakap.